So mga bagay na maaari mong gawin sa isang lalaki upang muling bumalik ang atensyon niya sa iyo. Yes mga kamamay, kung sa pagkakataong ito, hindi mo na nafe-feel yung pagmamahal niya, hindi mo na nararamdaman yung concern niya sa iyo. Sa madaling sabi, wala na yung attention niya sa iyo. Sa halip, sa ibang bagay niya to itinutuon, sa ibang bagay niya ito ibinibigay. Bilang isang babae, napakasakit nito. Yung tipong parang hangin ka na lang. Yung tipong parang hindi ka na niya napapansin. Yung tipong hindi ka na niya pinapahalagahan. Sa madaling sabi, nawala na talaga yung buong atensyon, attraction ng isang lalaki sa iyo. So, ang tanong nyo kung pwede pa ba itong ibalik? Yes, pwede pa yung ibalik at manumbalik sa inyo yan mga kamamay. Ano po ang dapat gawin? Yan nga po ang ating tatalakayin ngayon. Kaya mga kamamay, tapusin niyo po sana yung video ito sapagkat makakatulong po ito upang muling ibigay ng isang lalaki ang atensyon sa inyo o muling manumbalik ang atensyon ng mga yan sa inyo. Kaya mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din sa ibaba. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang ibigay muli ng isang lalaki sa iyo ang kanyang atensyon? So number 1, magkaroon ng respeto at paninindigan sa sarili mo. Kamamay, ano yan? Ibig kong sabihin, muli mong irespeto ang sarili mo. Kung sa tingin mo, ginawa mo na ang lahat. Kung sa tingin mo, naging maayos ka naman sa kanya. Kung sa tingin mo, hindi ka naman naging toxic sa kanya. Pero ang labas, ang resulta, ganun pa rin. Hindi siya naging interesado sa iyo. Parang baliwala ka lang. Sa iba pa mas nagpo-focus yung lalaki na sa halip mas unahin kanya, lumabas kayo every Sunday kasi nga family day, pero wala kung saan-saan siya pumupunta, kung ano-ano ang kanyang mga idinadahilan, kung ano-ano ang kanyang ginagawa. So napakasakit niyan mga kamamay, parang halos wala na siyang time sa iyo, wala na siyang effort sa iyo. Sa madaling sabi, wala na nga yung dating attention niya na ibinibigay sa iyo. So anong dapat gawin? Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo at panindigan mo ito. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, irespeto mo yung sarili mo. Kung ayaw ka niyang bigyan ng oras, huwag mo siyang pilitin. Alam naman niya na dapat binibigyan ka ng oras. Pero anong ginagawa? Sa ibang bagay binibigay. Huwag mong pilitin. Irespeto mo lang yung sarili mo. Ano nga kamamayang po pwede kong gawin? So, pwede kang magpaalam sa kanya. Sabihin mo, babe, total, marami kang ginagawa. Okay lang ba na lumabas kami kasama ko ang aking mga kaibigan? Siguro sisimba lang, kakain, tapos uuwi na rin. So, wag mo siyang paghanapan. Ayaw nga niya eh. Ayaw nga niya, hindi mo siya po pwedeng pilitin. Kasi ang lalaki, the more na pinipilit mo yan, although malalaman niya na mayroong problema sa ganito, kulang na siya sa ganito, pwede rin naman. Pero wag naman yung palaging pilit ng pilit. Yung sabihin niyo sa kanya, okay lang yon. Pero yung pipilit mo siya pipilitin, doon sila naiirita. Doon sila napipressure. At ayaw ng mga kalalakihan yung ganun. Kasi, malabas na sila talaga yung mali, yung may pagkukulang, at ayaw nilang ipamukha mo yun sa kanila. Kaya please mga kamamay, irespeto mo na lang yung sarili mo at manindigan ka dito. Sa paraang yan mga kamamay, makikita ng isang lalaki na ganito ka pala. Ibig sabihin, hinahanap mo yung oras mo sa iba, although nag-open ka naman sa kanya, pero nakita niya na sa iba mo nakikita yung oras na dapat binibigay niya. Sa ganyang paraan mga kamamay, muling magbabalik yung atensyon ng isang lalaki para bigyang pansin at tuon yung mga concern mo. May isip niya na, dapat pala nga ako yung sumama sa kanya. Dapat pala hindi ako masyadong naging busy sa trabaho. Dapat pala, ngumingiti siya sa akin, hindi dapat sa kanyang mga kaibigan. May choice naman ako na dapat binigyan ko siya kahit konting oras. So marirealize ng isang lalaki na siya yung may pagkukulang. Muli niyang ibibigay ang atensyon niya sa iyo kapag nakita niya na mas ngumingiti ka kasama yung ibang mga tao, yung ibang mga kaibigan mo, na sa halip na siya yung nagbibigay. Kaya mga kamamay, irespeto ang sarili at panindigan niyo po ito. Okay? So next, sanayin mo siya sa isang bagay sabay itigil. Oo mga kamamay,
pwede niyo po itong gawin. At sigurado po ako na ang isang lalaki ay maghahanap talaga ng atensyon ninyo. Yung tipong, okay, lumabas kayo, okay, yayain mo siya, kung may time siya, kaya naman pagsilbihan mo siya, lagi mo siyang ipaghanda ng pagkain, ipaggayak, tapos bigla mong itigil. Okay, sabihin mo, di maganda ang pakiramdam mo. Sabihin mo, may pupuntahan ka. Okay, halimbawa, meron kang ginagawang effort o lagi mo siyang inihahatid sundo sa kanyang trabaho, pero bigla mo yung ititigil. Sabihin mo, hindi maganda ang pakiramdam mo. Sabihin mo, masakit ang paa mo o ganun. Basta magdahilan ka muna. Okay, o kaya naman, meron kayong weekly routine na tuwing Sunday, sumisimba kayo o something na magdahilan ka rin muna. Sabihin mo, hindi ka makakapunta, hindi ka makakasama dahil may ganitong dahilan. Itigil mo panandalian mga kamamay. Sigurado ako, hahanapin ka niyan. Pag nasanay kasi siya sa isang bagay, nakampante na siya sa kanyang nararamdaman tapos biglang mawawala, doon talaga siya maghahanap ng atensyon mo. Kaya mga kamama, yun ang gusto kong ipagawa sa inyo. Alam kong alam niyo po yun. May mga bagay kayo po pwedeng gawin sa kanya hanggang sa masanay tapos bigla niyo pong itigil. Ang mangyayari doon mga kamamay, hahanapin kayo ng mga yan, mamimiss kayo ng mga yan, yung attention po ninyo, hahanapin ng isang lalaki. Kaya ang payo ko sa inyo mga kamamay, okay, sanayin niyo po ang isang lalaki sa isang bagay, tapos saka niyo po siya itigil. Sigurado ako, tataas ang interes ng isang lalaki sa inyo at maghahanapin ng atensyon. So next, sikaping mag-ayos at magpasarap araw-araw. Wala nang masasarap pa dito mga kamamay. Talagang kahit sino sigurong lalaki, maghahanap ng atensyon ninyo. Mag-ayos kayo, magpaganda bilang isang babae, obligasyon nyo po yan. Hindi lang para sa inyong sarili, kundi para na rin sa inyong mga partner. Kung nafe-feel nyo po talaga mga kamamay na tipong parang yung atensyon ng lalaki ay hindi tumutuon sa inyo, bakit kaya hindi kayo tumingin sa inyong sarili? Tingnan ninyo, baka may mali sa sarili ninyo. Kaya pala nawala ng interes, nawawala yung atensyon dahil hindi ka na ganun ka-yummy, hindi ka na ganun ka-presentable, hindi ka na nag-aayos, yung hygiene mo na papabayaan mo na. Magpasarap ka, mag-workout ka, magpapayat kang muli. Diba? Wala naman pong masama dyan. Makakatulong din po yan sa inyong mga sarili kung gagawin ninyo. Okay, dati ang ganda-ganda pa ng balakang mo, pero ngayon, kita mo, ang takaw-takaw mo, wala ka ng shape. Kaya nawawala ang atensyon ng isang lalaki kasi pinapabayaan niyo po yung mga ganung bagay. Kaya please mga kamamay, mag-ayos, magpaganda, at syempre magpasarap po kayo. Hindi kayo nag-asawa para magpabaya. Nag-asawa kayo para mas i-improve pa ang sarili ninyo. Kahit sabihin natin napaka-busy na ninyo, napaka-abala na ninyo sa inyong mga anak, sa mga gawaing bahay. Pero sana mga kamamay, timbangin po ninyo ang inyong mga gawain sa araw-araw. Isingit nyo pa rin ang pag-aayos, ang pag-ehersesyo, kasi makakatulong talaga yan mga kamamay sa inyong relasyon. Para sa ganon, hindi mawala yung atensyon ng isang lalaki sa inyo. Okay? So next, huwag mong ibuhos lahat ng oras mo sa kanya. Lagi niyong tatandaan mga kamamay, ang oras ay ginto. Hindi niyo maaaring ibigay lahat sa isang lalaki. Meron ding nangangailangan, okay, ng inyong oras. Ibig sabihin, pag po kasi maraming oras ang inyong binibigay sa isang lalaki, nananawa, nauumay. Okay, pag naumay, kahit gano'ng kasarap ng isang bagay, naghahanap pa rin ng iba. Sa madaling sabi mga kamamay, pag po ang isang lalaki binigyan nyo ng sobrang daming oras, maboboring po ang mga yan. Pag na-boring, maghahanap ng iba. Instead, bakit hindi mo ilaan yung oras mo sa sarili mo? Kaysa ibigay mo sa lalaki, mag-ayos ka. I-improve mo sarili mo, ang status mo. Mag-asikaso ka ng negosyo mo, kung pumapasok ka, mag-focus ka dyan. Ang lalaki, nandyan lang naman yan eh. Bigyan mo lang yan ng sapat na oras, okay na sa kanya. Ayaw namin ng sobrang daming oras kasi nga nauumay kami. Meron din kaming gustong gawin, meron din kaming inuuna sa buhay namin, kaya hindi kami maaaring mag-entertain sa inyo ng buong araw. Mas maganda nga yung yung bigyan mo lang kami ng tamang oras, magagawa mo yung gawain mo the rest of your day. Ganun din ako.
Pag nagbigay ka ng sapat na oras, magbibigay din ng lalaki ng sapat na oras, parehas kayong malaya. Hindi kayo nakakulong na dapat maghapon kayo magkausap. Instead, magagawa mo pa rin yung mga gawain mo sa buhay mo. Ako, ganun din. So, mas maganda yon. Kaya, recommend ko na tama at saktong oras lang at huwag masyadong marami ang inyong ibigay na oras sa isang lalaki para sa ganon, tumaas pa rin ang, ang interes at paghahanap ng atensyon ng isang lalaki sa inyo. Kasi halimbawa nga, natapos na yung lalaki sa kanyang ginagawa. Tapos ikaw, sinabi mo sa kanya na mag-aasikaso ka ng negosyo mo, ng tindahan mo, o kung pumapasok ka, busy ka sa schooling. So pag siya natapos sa kanyang ginagawa, mag-iisip yun, ano kaya ang ginagawa ng babae na yun? Kanina lang magka-chat kami, sabi niya, kukuha lang siya ng permit. Kamusta na kaya? So ikaw yung i-message niya. So ikaw yung hahanapin niya. So ikaw yung mamimiss niya. At sa ganung paraan mga kamamay, doon na siya maghahanap ng atensyon mo. Kaya maganda, huwag masyadong maraming oras ang ibigay sa isang lalaki. So next, huwag matakot na lumayo kung alam mong sumusobra na siya. Yes mga kamamay, kung feeling mo sa inyong relasyon talaga, wala na talaga yung wala talaga yung atensyon ng isang lalaki, halos sa iba na niya ibinigay, sa iba na siya nakatuon. Kung alam mo na nakapag-open up ka na sa kanya pero wala pa rin. Okay? Huwag kayong matakot na lumayo. Huwag kayong matakot na mag-no contact rule sapagkat ang isang bagay minsan at kadalasan nakikita ang halaga kapag ito ay wala na. Huwag kayong matakot. Kung alam mo na ikaw yung nandyan para isalba ang inyong relasyon, kasi nga masyado na itong malabo, pero siya wala siyang balak ayusin, wala siyang balak intindihin, so bakit hindi mo muna subukan na lumayo, na maglaylo, at huwag kang matakot na gawin yon. Dahil ang isang lalaking nagmamahal, ang isang lalaking may concern sa inyong relasyon, agaran niya magbibigay ng solusyon at kakausapin ka niyan ng maayos, wag lang itong masira. At sa parang yan mga kamamay, kung bigla kang mawawala, bigla kang lalayo, muli niyang hahanapin ang atensyon mo sapagkat mamimiss ka niya, maninibago siya. Okay? Kaya makakatulong din mga kamamay ang inyong paglayo, ang inyong pag-no contact rule sa isang lalaki upang tumaas ang paghahanap ng atensyon sa inyo ng isang lalaki. So mga kamamay, yan lang muna ang ilang mga bagay na kailangan niyong gawin upang muling ibigay ng isang lalaki ang atensyon niya sa inyo. Sana makatulong to mga kamamay. So for more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.